Mga ka-Republic, sari-saring reaksyon ang lumutang ng mabigo ang Ginebra sa Game 7 sa natapos na semifinal series kalaban ang SMB. May mga nalungkot at nanghinayang. Meron din namang naghanap ng mapagbubuntunan ng sisi. Karamihan ay sinisisi si Tim Cone. Sobrang tigas daw ng ulo nito at bumalik na naman sa very short rotation. Merong iba na hanggang ngayon na naiinis pa rin sa desisyon ng American coach na pakawalan si Christian Standhardinger. Matibay na kupunan daw sana ang Ginebra kung nariyan pa ang Phil-German bulldozer. Pag-uusapan po natin yan, pero bago ang lahat ay maglalambing po ako sa inyo na isubscribe ninyo itong ating channel at kung di masyadong makakaabala ay i-like at paki-share na rin ninyo. Malaking bagay po yan sa aming mga vlogger. Maraming salamat. Mga ka-Republic, habang excited na ang marami sa magiging bakbakan sa finals ng SMB at Tok-N-Tex, may mga Ginebra fans na hindi pa rin makamove on. Marami ang nanghihinayang pa rin hanggang ngayon dahil ang gusto nila ay ang Gin Kings ang makakaharap ng tropang 5G. Sa totoo lang, ilang minuto na lang sana talaga ang layo ng Gin King sa another finals appearance. Kontrolado nila ang laban kontra sa SMB sa Game 7 hanggang mag-switch sa 2-3 zone defense ang mga bataan ni Leo Austria. Walang makapenetrate sa baseline defense ng Beermen dahil naroon si Fajardo katulong si Rodney Brongial at Mutaw Tua. Sa ibabaw, ang veteranong si Chris Ross at Jericho Cruz ang humaharang sa mga playmaker ng Gin Kings. At pagkatapos ng laro na babanggit ngayon ng mga Ginebra fans, kung nariyan pa raw sana si Christian Standhardinger, may katapat daw sana si Junmar Fajardo. At dito si Tim Cone ang kanilang sinisisi. Oo nga raw at malaki ang naitutulong ni Stephen Holt, ngunit si Isaac Go, na kasama sa trade deal ni na Standhardinger at Stanley Pringle, ay wala raw na pala ang Ginebra. Maagang nadali ng injury si Isaac Go. Si Standhardinger naman tila nawala na ng ganang maglaro sa PBA nang ma-trade sa Terra Firma. Sa Game 7 ng semifinal series sa pagitan ng Ginebra at SMB ay naghalimaw si Junmar Fajardo, 21 points and 19 rebounds. Sinasabi ngayon ng mga dismayadong Ginebra fans, may bulldozer daw sanang magtutulak kay Abay palayo sa pintura kung di itrinade si Standhardinger. Napatunayan ng Phil-German banger ang kanyang lakas sa ilalim at sa depensa nang magwagi siyang finals MVP sa championship series laban sa Bay Area Dragons. Ang malungkot na parte, yun ang huling kampyonato ng Barangay Ginebra. Maraming nagsasabi kung nasa Barangay Ginebra pa rin daw si Christian Standhardinger, baka hindi sila nadalawang sunod ng Tok-N-Tex. Dalawang kampyonato na nagbukas sa mga ito ng pagkakataong ambisyonin ang Grand Slam. At sa katatapos na semifinals kontra sa SMB, kung naroon daw si Stan ay hindi na siguro makaka-recover ang Beermen mula sa 11 points na kalamangan ng Gin Kings. Hindi lang naman ang mga fans ang nakapansin, pati mga sports writer. Napaka-ikli raw ng players rotation ni Tim Cone. Ibinabad ng almost 40 minutes ang core ng team, kaya sa dulo ay ubos na. Kinaina ng mga bataan ni Leo Austria. Of course, lumalabas lang naman ang mga ganitong sentimiento kapag natatalo ang isang kupunan. Noong nag-aani ng mga kampyonato si Tim Cone, walang kumukwestiyon sa diskarte niya sa minuto ng mga players. At ngayon ay kinukwestiyon din ang tila pagkakamali raw ng Ginebra sa pagkuha kay RJ Abarientos bilang pick number 3 sa rookie draft. Ewan natin, hindi natin alam kung gaano katotoo ang nagsusulputang report na di umano ay si Kaylan Chongson daw talaga ang gusto ni Tim Cone noong rookie draft. Pero si Al Francis Chua raw ang nag-insist na si RJ Abarientos ang kuhanin nila. Ewan din natin, hindi rin natin alam kung ano ang masamang tinapay ni Snow Badua sa Ginebra rookie, pero tinawag niya si RJ na best point guard in Boracay. Scorer si RJ pero sa Game 7 ipinakita ni Chris Ross isang defensive liability ang pamangkin ni Flying A. Anyway, totoo man o hindi na si Al Francis Chua ang nagdesisyong si RJ Abarientos ang kuhanin noong rookie draft, nakikita naman natin ang logic sa aksyong ito. Gusto na nilang mag-develop ng isang point guard na papalit
kay L.A. Tenorio. Pagkatapos ng Game 7 ay nagpahiwatig si Tenorio na posibleng mag-retire na siya. Sinabi pa ng Ateneo product na si LA, isa raw ang season na ito sa kanyang maaalala sakaling nagretiro na nga siya. Ang 41 years old veteran ang nagsalba sa Ginebra sa Game 6 kaya nakahirit sila ng Game 7. Unfortunately, talo nga sa decider Game 7 ang mga mag-aalak. So guys, yan lang muna. Hanggang sa muli. Kung wala po kayong mga viewers namin ay walang magtatagumpay na vlogger. Kaya salamat po sa inyong panunood. Shout out sa iyo, Crispin Nino. Salamat sa suporta, idol. Salamat sa panonood mo. Sa iyo rin, Estrella Mercurio. Okay lang daw. Bawi tayo next time. Sa iyo rin, Cedrix Gonzaga. Ginebra pero SMB ang gusto ngayon. Sa iyo rin, Borlagatan Donald, mula dyan sa Singapore. Bawi tayo next time, kabayan. Sa iyo rin, Merson Kabady Vlog. Ingat ka rin lagi dyan, kabayan. Sa iyo rin, Perla Kudisal. Bawi na lang tayo next time, sabi niya. Sa iyo rin, shout out Michael D. Salamat, lagi kang present. Sa iyo rin, shout out Nate Reyes, Ginebra fan since Jawupa. Shout out sa iyo. At sa iyo rin, Ray Arabit. Masakit man sa aming mga tunay na Ginebra fans, sabi niya. Move on na lang. At sa iyo rin, shout out Romeo Ramirez. Yes, wala na tayong magagawa. Tanggapin na lang. At sa iyo rin, Gerald Castillo. Babawi next time. Salamat sa inyong lahat. Kahit gaano po tayo kabisi ay huwag po nating kalimutan ang ating buhay espiritual. Lagi po tayong magpasalamat sa bawat araw na dagdag sa ating buhay. Malaki po ang maitutulong ng pananalangin araw-araw. Isang paalala po mula sa inyong Halo Halo Sports Republic.